mao gini ang akong message para ninyo karong Pasko. Akong pag-ampo nga ang inyong kasing-kasing mapuno sa gugma. Okay Kay mga kapuso, ato mahinabi karon si Archbishop Abit Poy no sa Archdiocese of Cebu ay piyesta karon sa Birhen sa Guadalupe. Archbishop, happy fiesta nimo. Happy Fiesta. Lipay ko kayo nga naka-fiesta dire. First time nga nagka-fiesta ka sa Guadalupe. First time gini, oo. First time nga nakasaulog ko dire uban sa mga tao. Pero kining lugar ra special nako kay dinhi ko nagbata pud sa una. Okay. Sa akong igsuon nga taga Guadalupe. So dili ni bag-o para nimo. Dili bag-o nako, pero nahinganghalan ko sa kanindot sa simbahan. Yes. So ako kay sa unas gamay pa po ang simbahan. So nagdako na po ka. Okay, Archbishop, unsay significance sa pagsaulog nato sa kapistahan sa Our Lady of Guadalupe? Importante kaayo lan ang Birhen sa Guadalupe tungod kay siya magpahinumdom nato sa iyang kasing-kasing nga duol sa mga gagmay sa katilingban o duol sa mga mag-uuma, duol sa mga ordinaryong trabahante. Kay ang iyang gipili nga pakitaan si Juan Diego, usa man ka magbalantay sa mananap, naagid sa bukid in town, pero gipili sa mahal nga Birhen. Tungod kay ang kasing-kasing sa mahal nga inahan, sama sa kasing-kasing sa Dios, duol sa mga kabos. Okay, kay Pasko naman Archbishop noon niya nakasinati ato mga kaigsuonan sa mga katalagman, linog o kaning bagyo. Unsay mensahe nimo nila? Importante kayo ang Pasko kay kini maghatag og paglaom sa atong mga igsuon nga naglisod. Paglaom tungod kay ang Ginoo, ang tuyo niya sa pagpakatao mao man ang pagpakiguban nato. So this Christmas we are reminded that God is Emmanuel, God is with us, especially during moments of difficulties and trials. No? So ang mga taga Cebu karon akong pag-ampo nga mabati gid nila ang presensya sa Ginoo. Nya hagit pud ni sa mga tawo nga wa maglisod. Sila ang dako nga gitahasan nga magdala sa kasing-kasing sa Dios ngadto sa mga naglisod nato nga mga kaigsuonan. Of course, each one of us is invited or encouraged to carry God's heart, no? But those of us who are in good condition, atong mga nabulahan, nagasyahan sa lain-laing paagi, at ug ipaambit aron di mausik ang grasya sa Dios, ipaambit sa mga naglisod. Bitaw no, kay grabe ang challenge nga ito na iagmo man karon Archbishop. Again, your Christmas message to the ato mga kaigsuonan. Sa atong mga kaigsuonan, no, ilabi na sa mga Sugbuanon, mao gini ang akong message para ninyo karong Pasko. Akong pag-ampo nga ang inyong kasing-kasing mapuno sa gugma. Kay mao ni tuyo nga ang Ginoo nagpakatao para nato mapuno unta mo sa gugma bisan unsa ang sitwasyon sa inyong kinabuhi, kalipay kasakit. Ang importante na gugma sa atong kasing-kasing. Kasi Kristo mahimugso gyud diri. Kay way pulos nga mahimugso siya sa daghang mga dapit, sa daghang mga bilin. Kundi siya mahimugso diri nato, way pulos ang Pasko. Bisa digalyo na Archbishop, asa ka mag-celebrate first morning? Nanundok po ko sa Ginoo lan. Akong pilion ang mga lugar o mga katawhan nga naglisod. So by choice gini, ato ko magmisa sa mga kadlawon sa mga lugar nga napiktuhan sa linog. So ato ko makiguban nila karong misa di Gallo. Norte? Sa norte. Sa Bubon? Dito sa norte na nagipili nila, no? Nga mga lugar. Okay. Archbishop, thank you very much. Salamat sa imong time nga gigahin ako ron. Happy Fiesta. Pagkataasan mo Archbishop. Thank you. Okay mga kapuso, si Archbishop Abit Poy, no, ang Arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Nanukad lang gikan diri sa Barangay Guadalupe, nagsaulog silang kapistahan karong adlaw. Ako si Alan Domingo. Magkita tas balitang bisda alas 5:10 karong hapon. Viva Birhen sa Guadalupe.